we're very confident. We're very confident that we are on the right side of history. Kumpiyansa si Attorney Lorna Capunan, isa sa House Private Prosecutors matapos ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ng depensa sa nangyaring oral arguments nitong Miyerkules na hindi sila tutol sa paglalabas ng anumang dokumento, partikular ang financial records ng bise at ng asawa nito si Attorney Mads Carpio, bastaan nila ay naaayon nito sa saligang batas. At kung kwestiyonin naman ang mag-asawang pagpapasabina sa kanilang records, sabi ni Capunan, Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can, of course, question. We cannot predict how the Supreme Court decides. matatanda ang noong pre-trial conference, bagamat hinihiling na ng prosekusyon ang pagbubukas ng BIR box kalakipang Bank Tax at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records ng mag-asawang Duterte Carpio, mariina ang naging pagtutol ng defense team. Kinailangan pang magsumite ng request letter ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court noon para maipresenta ito sa paglilitis. Umabot na ito sa oral argument sa pagitan nila ng depensa na pinangunahan ng kapwa prosecutors na sina Representative Chel Jokno at Attorney Michael Powa. Sa naging argumento, sabi ng defense, irrelevant ang paghaharap ng financial records ni na VP Duterte. Buwelta naman ng prosecution panel. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Sa Republic Act 1405 o mas kilala bilang Bank Secrecy Law, nakasaad naman talaga na confidential ang paglalabas ng records ng isang individual mula sa bank institutions. Pero mababasa rin sa exceptions nito ang pagpepresenta ng bank records para sa lingkod bayan na nahaharap sa impeachment case. Impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas, yung Bank Secrecy Law, no? At sa ating mga anti-graft laws. Exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya? Nang sa ganun, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente? Sa Lunes, July 20, nakatakdang desisyonan ng Korte Suprema kung pagbibigyan ng hiling ng prosecution panel na maipasabina ang ilan sa financial records ni na VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mads Carpio para sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa July 21 naman, Martes, nakatakdang humarap sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag bilang panguling testigo ng prosekusyon sa Article 4 o usapin ng umano'y grave threats bago magpatuloy doon sa Article 1 na tungkol naman sa confidential funds. Sheila Natividad para sa Bayan.